Eto na guys, ready na ba kayong makita yung bago nating sasakyan? Yung pinalit natin sa ating Ford Everest. Marami nagtataka sa inyo guys kung bakit ko binenta yung aking Ford Everest. Syempre yung mga bashers natin maraming tinitira kaysa daw pangit ang Ford. Hindi ko daw kaya yung maintenance ng Ford, mabigat daw sa bulsa. Ayan, so isa-isa natin basahin yung kanilang mga mean comments. Pero ngayong araw na to mga boss, very special. Dahil ipapakita ko na sa inyo, yes guys, binenta na natin yung ating Ford Everest. Ito na yung ating ipinalit. So, dinala ko yung cover niya para makita nyo rin. So, meron dalawang bagay guys kung bakit ko binenta si Ford Everest. Unang-una guys, sa mga hindi nakakaalam, na-hack ko yung aking Facebook page. Actually, hindi lang yung Facebook page ko, pati yung YouTube channel ko na-hack. Although yung YouTube channel natin nabalik sa atin, kaya nga ako nakakapag-vlog ngayon. Pero yung Facebook page, unfortunately, permanently na nawala yung aking Jeep Doctor page. Nakakalungkot guys kasi pa 790,000 or 800,000 followers na yun, tapos nawala pa siya. So back to start tayo. Pero meron na tayong ginawang bagong Facebook page. Ayan guys, Motorcycle World by Jeep Doctor. Please, papalo po sa mga dati kong followers doon sa Jeep Doctor PH na page. Pa-subscribe, papalo po yung bago nating Facebook page. Diyan na po ako mag-upload ng bago nating videos. Then yung second reason kung bakit ko binenta si Ford Everest ko is because na-realize ko hindi siya yung kakompletuhan ng aking dream car. Okay? Yun yung na-realize ko sa kanya. Kaya bumili ko nito ngayon. Okay? Tsaka kailangan kong bumili ngayon guys kasi nung binenta ko yung Ford Everest ko, syempre hindi lang naman ako yung nalungkot. Nalungkot din mismo yung mahalagang tao sa buhay ko. Yung aking, unang-una yung aking asawa. Pangalawa yung aking mga anak nalungkot. Actually pati mga biyanan ko nalungkot kasi nga tuwan-tuwa rin sila dun sa Everest. Pero ito na siguro yung pambawi ko sa kanila. So tingnan nyo guys, ano yung ipinalit natin. Kasi nga yung Ford Everest natin, na-realize ko hindi siya yung bubuo sa dream car ko. Ano palagay nyo? Yung bubuo ngayon sa ating dream car. Kaya bago natin i-unbox itong aking pinalit na sasakyan, basahin muna natin yung mga mean comments sa akin. Yung mga sinasabi nila na kung bakit ko daw binenta si Everest. Kaya papakita ko rin sa inyo dyan sa ating screen. Ayan, sabi niya tumirik daw yan kaya binibenta na. Ito namang isa, kaya nawalan ako ng gana manood na ng review ni Jeep Doctor kasi siya mismo na nagre-review. Pero binili pa rin niya ang Ford. Sirain nga ang Ford. Sino ba may sabi sa inyo yan, sir? Sakit sa bulsa talaga ang Ford. Ayan. Ayan yung comments mismo do sa video natin nung pinost ko na binibenta ko na yung Ford Everest ko. Dream car niya ang Ford Everest. Parang 2 months lang sa kanya. Ibenta agad. Naloko na, alam na this. Aba? Wala ka paninindigan. Dream car ka pa nalalaman. Ayan. Meron pang, ayan, nayari daw sa maintenance. Ano ba, malakas sa gas yan kaya benta nyo na rin. Okay. Ford, fix or repair daily. Sobrang sirain ang transmission yan in my own experience. Okay, so in his own experience pa raw. Akala ko ba dream car mo yan, bakit mo binibenta? Mekaniko ka naman, less gastos yon sa labor, or baka gusto mo lang yung Toyota brand. Tingnan natin. Mga Toyota nga to. Ayan, di na kasi afford ang maintenance, sabi ng isang comment. Ito pa isa, hindi mo na kaya maintenance niyan kaya binibenta mo na Jeep Doctor. Sure ako bibili ka ng Japanese brand para walang sakit ng ulo sa spare parts. Hahaha. May hahaha pa eh. Ayan. Madami ka lang sir nakita siguro na diferensya kaya binibenta mo na. Actually guys, yung Everest na natin, yung kulay pula, yes may mga issues yan nung binili ko. Okay, so transparent ako nung binili ko yan. And then bago ko yan ibenta, yung mga issues, major issues niya, inayos ko. May mga issues lang ako na hindi na napaayos. Like syempre yung mga scratches niya, diba? So hindi ko na mapapaayos yun kasi nga wala na akong time. And also, bahala na si bibili. Transparent naman ako, makikita naman niya yun. Okay, so yan yung mga ilan sa mga comments na nakita ninyo. Pero ito, para maging masaya, maging masaya na to, itong cameraman ko. Ayan, naawa ako sa kanya kasi guys, nalungkot din siya nung binenta ko yung Ford Everest ko kasi hindi lang ako ang may dream car ng Ford Everest, pati yung asawa ko. Pero pinarealize ko rin sa kanya na mami, yung Ford Everest na yon, hindi kasi yun yung dream car talaga natin, hindi yun yung kukumpleto sa ating dream car. Kaya guys, wag na natin patagalin pa, unbox na natin. Ikutan mo nga mami muna.
Dito. Yan. Tingin nyo guys, ano ba yan? Ayan. Okay. Ano? Bubuksan na ba natin? Mami, dalawa tayo magbukas. Tawag tayo ng isang backup na hawak ng ating camera. Okay. Wait lang guys. Ito na guys. Ready na ba kayong makita yung bago nating sasakyan? Yung pinalit natin sa ating Ford Everest. Diba? Oo, game na. Ito na guys yung ating bagong sasakyan. Kapalit ng ating Ford Everest. Ito guys, baka magtaka kayo, binenta ko yung Ford Everest. Yes, ang pinalit natin, Ford Everest din. So ito talaga guys, yung dream car naming mag-asawa, Ford Everest Titanium. Yung binenta ko is Ford Everest Ambiente lang, the lowest variant. Pero ito na yung top of the line variant. Although may mas mataas pa rito, which is the 4x4 variant, pero ito kasi guys, hindi lang to basta Ford Everest Titanium. This is Ford Everest Titanium Plus. Papakita ko sa inyo yung mga difference niya. Ayan. Makikita ninyo pure leather seats na yan. Ang upuan yan all power na. Kaya makikita nyo umuurong yung ating upuan, all power na yan. Diba? Tapos mapapansin nyo, every time na magbablog ako, lagi ko sinasabi, uy Everest, tapos pagbukas ng pinto, umiilaw ang Everest guys, diba? Tapos eto pang isang matindi dyan, buksan natin. Syempre, ang stock infotainment ng Everest is kagaya na nito. Makikita nyo ang ganda na ng kanyang center console. Ayan, diba? Yung ambiente ko, in-upgrade ko pa para magmukhang ganyan. Tapos ang ganda ng kanyang panel. Ito pa guys, ang isa pang maganda rito, sunroof. Yan, Ford Everest Titanium Plus. Yung Ford Everest Titanium walang ganyan, yung Titanium Plus lang ang meron, diba guys? So dito, makikita nyo na ako dito sa taas. Hi guys, nakakatuwa, diba? Ito talaga yung matindi dyan. Tapos another thing, syempre ang advantage pa ng Titanium Plus, pwede kong buksan yung pinto ko dun sa likod. Electronically, may button lang ako pipindutin dito, tapos bumubukas na siya. Yan. Okay. Tapos, another feature ng isang Ford Everest Titanium Plus, sa lahat na naka Ford Everest, yung dating third row seat namin, dihatak. Sa Titanium dihatak din, pero pag Titanium Plus na ito guys, may button dito. Tignan nyo guys, pipindutin ko lang yan, dalawang yan. Tingnan nyo naman oh. Yan. So, pagpasensyahan nyo na yung mating natin. Yan pa yung mating ng binili namin, so marumi pa siya. Kapalitan na lang namin yan. Pero nakakatuwa lang na all power na siya, diba? Ayan. Ayos, diba? So, ito talaga guys, yung completion ng aming dream car mag-asawa. Ford Everest Titanium Plus. Tapos, syempre, since electronic yung door, sa pagbukas, pagsara, ganun din. Yan. Nakakatuwa naman itong pinalit namin sa Ford Everest. So, sa mga nagsasabi na kaya ko daw binenta yung Ford Everest ko kasi sirain si Ford. Actually, mula nung bumili ko ng Ford Everest, marami rin ako nakilala ng mga Ford Everest user. At sila mismo, kino-confirm sa akin na, Sir, ilang taon na kaming Ford Everest and up to now loyal Ford Everest user kami. Bakit? Kasi nga Ford Everest will give you the satisfaction, yung comfort, yung drivability, yung stability, tapos yung elegance na hinahanap mo sa isang sasakyan. Syempre, ba't ba tayo bumibili ng sasakyan? Unang-una para yung sa ating satisfaction, di ba? Yung comfort natin sa loob. Guys, ang Ford Everest hindi yan matagtag. Ang manibela niya napakalambot. Pag nasa loob ka, parang feel na feel mo yung pinaghirapan mo, sulit. Okay, ganun talaga kung bakit Ford Everest yung pinalit ko dun sa Ford Everest ko. Kaya sa nagsasabing sirain daw ang Ford, so what kung magiging sirain man si Ford, mechanic ko ako, hindi ako takot. Okay, so marami akong nakaabang na videos guys para dito sa ating Ford Everest, yung upgrades
Baka installan ko rin to guys ng 360 camera kagaya nung ginawa ko dyan sa ating Ford Everest Ambiente. Yan o, gusto ko yung video na yan, yung in-install natin na yan. 360 camera yan para monitor natin yung buong paligid ng ating Ford Everest. So sa mga issues, in-scan ko na to, and the only issue na nakita ko rito is the aircon damper. Yung damper motor niya yung nagdi-distribute. Kumbaga yung parang blending, yung parang sa iba, yung paano ko ba ipapaliwanag? Isa aircon distribution, yung kunyari gusto mo sa mukha lang tumatama, gusto mo yung pati paa meron, or gusto mo sa paa lang, yun lang yung only issue na na-scan ko sa kanya. Aside that, wala na. Tapos yung mga gulong, medyo yun lang, yung mga gulong mga nasa 50%, 60% na lang. So baka next year magpalit na rin ako nito. Okay, tapos makikita ninyo itong Ford Everest na to guys. Ikutan mo mami, wala kang makikitang scratches dito, dents, wala. Ito, mas makinis pa sa ex ko. Karaulo. Bakit ex ko naman Ayan. Ito lang pala guys. Meron lang ako nakita rito na meron lang ako nakita na gutter mark. So yung dating may-ari na i-gutter to. Ayan. Tapos yan guys, tinutukoy ko medyo manipis na yung kanyang gulong. Siguro mga nasa 50% tread life na lang to. Although yung likod niya makapal pa. Makapal pa yung kanyang likuran. Tapos nga pala, ito tumutupi ito. Tumutupi yan. Hindi ko lang napakita sa inyo. Pero tuwan-tuwa yung mga anak ko dun sa tuwan-tuwa yung mga anak ko dun sa sunroof. Pati asawa ko. Gusto daw niya magpa-picture na nakalusot yung ulo niya ron. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood. Dumaan kami ng asawa ko sa pagsubok ngayong taon na to, pero na-realize ko hindi pwede guys na susuko ka sa mga pagsubok. Kailangan labanan mo yung pagsubok. Hindi yung pagsubok ang magpapabagsak ng dream mo. Kailangan yung dream mo ang magpapaangat sa'yo. Okay? So, kahit meron tayong problema, kailangan pilitin natin maging masaya. Salamat!